guys, dito tayo. Oh, mga kababayan ko, eto naman. Nakaw! Ewan ko kung sino-sino yung mga eto, mga pinag ng mga DDS ano. Magandang umaga, Pilipinas! Eto na si parang tayo, mapilter. Ano yan, Kati Binag? Pakinggan nun natin si Kati Binag, pare-pareso itong mga ito eh. Pare-pareso sila. Eto na naman tayo. Yan na. Kasi for the past few weeks, sabihin na nating 2 linggo, ay tayo'y nagmamasid lamang. Pero sa ating pagmamasid, kapansin-pansin yung isa dyan na napakaingay na may takot. May takot na mabuksan ang flood control scam project na trilyon. Ang ingay-ingay, merong palitan sa Senado. Try mo. Kasi sigurado ako babaha ang tao na biktima ng baha. Pagod na ang tao, lalo na ikaw, ang ingay-ingay mo. Alam mo, parang kang hindi babae, parang hindi ka lalaki. Ang ingay mo, ang dami mong sinasabi. Kita niyo mga kababayan, binabanatan niya si Ping Lacson. Baka nakakalimutan mo, isa ka rin. Kati Binag, papaliwanag kasi para kang si Banat Bay, daldal ka lang ng daldal na hindi ka nag-iisip. Si Ping Lacson, wala pang maibabato roon na korupsyon. Diba mga kababayan ko? Yung pinagtatanggol din nito si Marcoleta. Kasi yan po yung talagang ka-rival ni Lacson, si Marcoleta. Mga kababayan ko, isipin nyo to. Si Ping Lacson, sabi ko, na binibira nyo, wala rin kayong maibupukol na kurakot yun. Samantalang kay Marcoleta, mayroon siyang kinakaharap na plunder. At kaya kapangalan mo pa, si Yusek Kati Cabral, mga kababayan, yung Yusek Cabral, si Kati, di ba? Mga kababayan ko, kapangalan niya. Di ba si Marcoleta pinagpapaliwanag kung bakit merong 500 na insertion sa flood control siya, mga kababayan. Kita nyo, hindi malinis si Marcoleta, mga kababayan, hindi malinis. Kaya kung pagpipiliin tayo, dun tayo sa tao na walang bahid. Katulad ni Ping Lacson. Ano maipupukol nyo dun na banat? Di ba? Di ba? Ano ang maipupukol nyo na banat kay Ping Lacson kung hindi nyo nga matapunan na siya ay sangkot sa korupsyon katulad ni Marcoleta? Yan ang hirap sa inyo, pare-parehas kayong mga tanga. Ang tatanga nyo pare-parehas, sila Banat ba, yung mga taga-suporta nyo, tatanga, mga bobo. Di ba? Ganun lang, tinatawag mong ganun lang banat mo, Pinky. Yun lang yung banat mo. Sana, kapag tinawag mong Pinky, si Ping Lacson, meron dong kasama na mabigat na batikos laban sa kanya. Hindi yung tatawagin mo lang parang pag tinawag ko si Banat Bay, Antibay. Pagka tinawag ko may kaakibat yun at kasunod na batikos na eto yung tama. Ganon. At ikaw ay ganito. Ganon. Parang yung banat ko sa'yo ngayon. Ngayon, ang tanong, binabanatan mo na Pinky. Ano pa? Ano pang meron? So, okay na yung banat mo na, Pinky, si Ping Lacson. Di ba mga kababayan ko? Ang babaw nun, te. Nag-iisip ba kayo? Biruin mo, tumanda ka na ng ganyan, nakakailang ka na nga na partner sa buhay, hindi ka pa rin natututo? Di ba dapat daw, kapag ka daw dumadami ang nakikilala at nakakasama sa buhay, ay kahit pa iba-iba, di ba dapat natututo ka? Mukhang wala kang natututunan
Mukhang, baka naman ano lang ang natutunan mo, ha? Mga, di ba? Oh, kakanta ka na lang, lumuhod, dumapa, tumagilid, tumihaya. Eh kung ganun lang ang matututunan natin sa mga buhay-buhay na pinagdadaanan natin, eh wala. Ang tawag sa iyo, bobo, tanga. Kita nyo mga kababayan, di ba? Ganun lang, yung mga banat nila, angkikitid. Di ba? Angkikitid, di ba? Nako, nakapalo ako sa kanya pero di ko tinotolerate pagkakamali niya. Eh, sira ulo ka na lang. Kung ikaw ito-tolerate mo ang isang kriminal. Alam nyo, kung kayo ay tutulong, ako mga kababayan kung ako kayo ay tutulong, mga kababayan, siguro sa hindi ganyan. Siguro mas tulungan natin yung mga kababayan natin na tulad ng ganito, mga kababayan. Pakinggan nun ninyo. Sa akin kasi hindi nakakaawa yung mga ganun eh. Di ba? Criminal ka nga ni... wait lang. Hello? Ay, paki-ano na lang kay Anching. Pakisingil. Wala. Wait lang pababayin ko na lang yung tao ko. Naka-live ako Okay. Wait lang may tatawagan lang ako. Kasi may naghahanap sa akin sa baba. Di ba? Ito mga kababayan yung dapat na kinakaawaan. Ayan Isang tulay sa Maynila, nagtitiis at pilit kumakayon ang nasa 100 pamilya. Pero may pangamba sa kanilang kaligtasan, lalo ngayong magtatag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Pansit, pampahaba ng buhay. Yan ang inihanda ni Jaya para sa kaarawan ng kanilang kapitbahay. May ulam na kami. Akin na yun sa'yo. Akin na yun. Ganito kami sa community namin. Pag may mga nag-celebrate ng birthday, nagpapaluto ng pansit. Sa ilalim ng tulay na to sa Osmeña Highway, Manila, nananahanan si Jaya at ang iba pang humigit kumulang 100 pamilya. Bagamat limitado ang espasyo, mayroon ritong koneksyon ng tubig at kuryente. Si Lola Teresita, 65 taong gulang, mahigit 4 na dekada na raw sa lugar. Kita nyo? Hindi sa kanya kung Diba? gaano kasalimuot ang buhay sa ganitong tirahan. Pero para sa katulad niyang pinagkakasya lamang ang 300 sa isang linggo, kailangang tiisin ang pananatili rito.